langit nun nga baybayo. Pagkatahon, puloy ang dayon, kasing-kasing ko nga masulubon, dito magmalinaw. Ako magmalipayo, ako magmalinaw. Langit na gihandog nga makapuyo dito, mga puloy ay giyanda alang sa tanan. Kung si Jesus muan, mga tinuan niyang isugilan, kay siya man kayo dito gikan. Langit wala na'y kangit-ngit, langit wala na'y gabi, wala nang kasakit. Hugmalang sa tanan, kung si Jesus atong kauban, kung matapos galing kinabuhian. Itang kanan gayong pangandan, kung si Jesus mo balik na siya sa pultahan, sugaton ka niya itong kalipay nga hingpit. Kung si Jesus atong kauban, dito sa langit kita iyang dadun. Dito langit wala na'y kangit-ngit, langit wala na'y gabi, din wala nang kasakit. Gugma lang sa tanan, kung si Jesus atong kauban, kung matapos na ni kinabuhian. Langit wala na'y kangit-ngit, langit
sakit. Gumalang sa tanan, kung si Jesus atong kauban, kung matapos na ni kinabuhian. Langit wala na'y kalit, langit wala na'y gabi, diin wala nang kasakit. Kung maalang sa tanan, kung si Jesus atong kauban, kung matapos na ning kinabuhian, kung matapos na ning kinabuhian, kung matapos na ning kinabuhian. Langit Testing mic once again. May gabi sa tanan. May gabi! Well, ang atong mga participants, nag-prepare mic zone. Ato sang i-recall ang atong theme song. Kaya natay bagong theme song ron mic zone. Kaya murag mingawan mo sa atong theme song. Ang atong theme song ron, Adto Ta sa Langit. Okay na ba? Atong ihangyo ang atong technician sa atong... Kaya murag dali ra ni memorize mga kaigsunan. Okay. Okay, naka-project naman atong lyrics. Atong praktisan ni Mike Zon. Sing! Ang atong puluyanan, kaya ko sa kalumalabay lamang. Ang atong puluyanan buwa sa langit, sa atong Diyos giandam. Puno
Okay, very good. Dali ra kay memorize, no? Dita magdugay maigsoon ato nang ihatag sa atong presider. Mayong gabi mga kaigsunan. Kumusta man mo? Okay, salamat o pahilo na kaigsoon kay ato ang pagkasugdan ng ikatulong gabi sa atong pagpamati sa mga nindot kay nga mga mensahe no. Mga pulong nga diin igsoon makahatag na to og inspiration. So kanang naa sa gawas hinahinay nagsulod igsoon kay ang atong oras di na gyud katugot. Pansaditan mo padayon sa unahan igsoon. Ato sang i-welcome ang ato ang mga pinalangga nga bisita, mga higala, mga kaparintihan, mga kaigsunan. Welcome igsoon ning ikatulo ka gabi. Ato pong gina-welcome ang ato ang mga pastor. Ilabi na si Pastor Palomares, uban si ang wife si Ma'am Palomares. Welcome kayo Pastor. Pastor James Lilantaya, welcome. Si Pastor, mga pastor, Pastor Estrada, atong youth director. Si Pastor Indain, of course. Salamat kay Pastor. O Pastor, si Pastor Estrada at ang youth director. Okay, salamat kayo. O uban pa nga mga district pastor o mga coordinator, mga pastor. Salamat kayo, no? Mga kaigsunan, welcome ning ikatulong nga gabi sa ato ang crusade. Hinaot mga kaigsunan nga ang matagabi nga mga pulong atong patalingugan igsoon. Bisan og pipila lang ka mga pulong igsoon nga atong madunggan, atong mapamatian karong gabiyona sugod sa Domingo sa gabi og kini igsoon ato ang kinabuhian dako na kay ni kabahin sa tungtag sa tagsa kinabuhi espirituhanon. Ato nang inuklogan mga kaigsunan og atong iampo nga magbalapuson ta sa kanuna igsoon og daghantag mga kaigsunan dia nga nag-take note padayon na igsoon. Maayo na nga pagbuhat, mag-take note ta igsoon mga teksto nga atong makitaan karon ipadayon na sa pag-take note kay kana igsoon ma-review na nanyo pag-uli sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Salamat kayo no. Og mao ni mga kaigsunan ang magdala sa ato ang programa karon ang inyong tigpaila-ila, inyong igsoon Brother Ridan Gansa, gikan ko sa Gulan mga kaigsunan o gusa ka elder. Tapos, ang mohatag ko niya sa opening prayer atong igsoon gikan sa Carson, si Brother Johnny Tana. Dito sa padulong sa kilometro 5 igsoon, no? Mo ni siya usa ka elder po dito sa Carson. Kay ang mo hatag ko niya sa special song ato ang mga kaigsunan nga ginganlan ni ilang grupo Glitters. Si Brother Istay, si Brother George, ug si Brother Groyal. Kay sila muhatag ko niya sa special song. Of course, ang ato ang pinangga nga bisita, ang mudala sa mensahe ng kagabion sa ikatulong gabi, walay lain kundi ato ang buutan niya igsoon, Sir J. Salcedo. Okay. Mga kaigsunan, ayaw yun ninyo kalimti o ayaw yun ninyo si Piata igsoon ang matagabi sa ato ang pagpamati ning ikatulo. Hinaot pa nga matapuson nato igsoon hangtod sa katapusan niya gabi kini nga programa kay dako kay ni siya og kabahin sa atong kinabuhi nga espirituhanon. Samtang kita magalakaw igsoon. Ang uluhan sa ato ang ato ang crusade karon mao kana ang journey sanctuary through the salvation. Okay, mga kaigsunan, pahilo na ta kay ato nang pagasugdan ng programa. Salamat ug maayong gabi. Sa dili pa ko makalimot ang atong chorister, si Pastor Gibson Candilasa. Salamat kay Pastor. Okay, for our opening song, our theme song, Adto Ta sa Langit. Anda manindog. Kalimutan nilinig ang atong puluyanan.
Hanggang iyo ang tanan sa pagpangluhod, magampo ta. Langit nun nga mahan, amo na ikaw, usab nga gidapit ni ining taknaas kagabion. Diin kami managpatalighog na usab sa imong mga pulong. Naghangyo kami, Ginoong Dios, nga imo na usab ablihan ang among mga singkasing ug hunahuna. Aron nga ang imong mga pulong, amo kining masabtan. Ilabi na sa among mga kaigsuunan, sa among mga kaigsuunang maibaitis. Naghangyo kami, Ginoong Dios, nga ikaw magapanalangin aron nga kaming tanan makaambit ni anang langit nun nga puloy-anan nga imong giandam sa matagos kanamo. Naghangyo usab kami, Ginoong Dios, ang imong alagad, imong tagaan sa pinasahi nga kaalam nga gikan da sa imong gingharian. Aron nga ang among pagpatalinghog na ining mga taknaa, amo kining mabalon unya sa among pagpamauli. Aron nga kaming tanan madasig nga moalagad nga matinumanon diya sa imong atubangan. Ginoong Dios, naghangyo na usab kami ning mga taknaa. Pasayloa kami sa among mga kalapasan. Aron nga takos kaming magadawat sa imong grasya o panalangin. Musanig taknaa, Ginoong Dios. Daghan pa ang among ipamulong apan ikaw nang nasahid sa tanan. Amo lamang kining isalig gilauman nga mabatnan sa ngalan ni Hesus. Amen. Dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an, kalipay ug kasakit nga atong nabatian. Karon nimong katawa dawalay utlaran, apan di ay ugma kagul-anan. Mga butang gihandong nining kalibutan, bahandi ug mga kadungganan. Apan kining tanan pulos kakawangan, kay muabot man ang katapusan. Gihandom mo bang langit, labaw nining tanan. Ito wala na'y kasakit, wala na'y kagulanan, wala na'y kamatayon,
atong tutukan ang atong panahon. Wala na'y kalauman nga magmalinawon pa. Ang kasakit ni dagsang sa mga katawhan, kay duol na ang katapusan. Gihandom mo bang langit, labaw nining tanan, dito wala na'y kasakit, wala na'y kagulanan, wala na'y kamatayon, natunggi kahadlukan, kay dito ang dayong puloy-anan. Gihandom mo bang langit, labaw nining tanan, dito wala na'y kasakit, wala na'y kagulanan, wala na'y kamatayon, natunggi kahadlukan, kay dito ang dayong puloy-anan, kay dito ang dayong puloy-anan, kay dito ang dayong Maayong gabi kaninyong tanan. Ako nalipay gayud kay bisan gani sa pagbunok sa ulan, kita sa gihapon wala misipyat pagtungha aron magtuki, magtuon sa ato nga mensahe nga pagatun-an matag gabi. Karong gabi akong pasalamatan ang atong amahan dinhi sa Southeastern Philippine Union Mission nga gipanguluhan ni Pastor Danilo Palomares og sa iyang pinalangga nga asawa si Ma'am Jill Palomares. Salamat, Ma'am. Salamat, Pastor. Og karong kabuntagon karong gabion atong pagahisgutan pagpadayon ang ato nga mensahe series sa tibok semana which is entitled Journey to the Sanctuary and Salvation. Pero karong gabi ang topiko nga atong pagatun-an mao ang parabulo, istorya sa usa ka dako nga sa ulugan o sa kumbira tungod sa kasal. The parable of the royal marriage feast. Atong iduko ang ato nga mga ulo aron sa pag-ampo. O Diyos nga amahan, kami mapasalamaton nga imo kaming gigiyahan, giubanan, aron muanhi pagtambong dinhi sa balay alampuanan, aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa mensahe puno sa gugma o grasya. Busa o Diyos,
ipadala ang imong balaan nga espiritu nga mag-aabri sa among kasing-kasing gunahuna aron among masabtan ang imong mensahe. Kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Now, ang atong istorya, which is entitled The Parable of the Royal Marriage Feast, makita sa Matthew 22, 1 o 14. Pero sa dili pa nato kini siya pagabasahon, pagatun-an, ako usab isugyot kaninyo ni atong niaging tuig 2024 na ay dako kaayo nga kumbira sa kasal nga nahitabo didto sa India. Ang kasal was made or nahitabo tungod sa kasal ni Anant Ambani o ni Radhika Merchant. It is very historical, mga kaigsuunan, kay ngano mga dagkong tao ang mitambong. Kinsa man ang mga dagkong tao mitambong, mga kaigsuunan. Isa ni ana mao si Bill Gates. Si Bill Gates mao kini siya ang founder og tag-iya ni anang isa sa pinakadako nga kumpanya sa tibuok nga kalibutan nga ang gitawag nga Microsoft. Kanang Microsoft mao kining tag-iya nga akong application nga gigamit, which is called PowerPoint. Kanang inyong Windows operating system, gikan kana siya sa Microsoft. So, siya ang tag-iya niya na. Ang ikaduha, nga nitambong dito sa kasal, mao si Mark Zuckerberg. Kinsa man ni si Mark Zuckerberg? Mao kini siya ang tag-iya sa Meta, kung ato pang popularly known, which is Facebook. Kinsa may nahibalo din sa Facebook? Ha? Pataasan niyong kamot kung kinsa nahibalo ang Facebook. Ang tag-iya niya na si Mark Zuckerberg. Kini sila bilyonaryo. Gilista lang nako kining unom ka mga dagko kayong mga tao. Kay kung atong humanon ang tanang lista, dili na to mahuman ang tibok gabi kay pagkadaghan sa tibok nga kalibutan. Now ay ikatulo si Bill Clinton. Si Bill Clinton kanhing presidente sa pinakakusgang nasod sa tibok kalibutan, United States of America. Kauban sa iyang asawa nga si Hillary Clinton. Mitambong ni anang kasal ni Anant Ambani o Radhika Merchant. Naapoy mga artista nga ginganlang Rihanna. Dili kay ko muao kanang di kay ko kabalo kung unsa ang iyang ginakanta, pero kailako ani niya kay mugawas kini siya permanente sa celebrity page sa ato nga social media sa Facebook. So sikat kini kayo si Rihanna. Si Justin Bieber, artista o singer gihapon, mga kaigsuunan, mitambong. Si Taylor Swift, pinakasikat karon nga artista o singer didto sa Amerika, mitambong gihapon. Mga dagko nga mga tao susama ni Boris Johnson, kanhing Prime Minister sa United Kingdom, mitambong usab, mga kaigsuunan. Daghan pa, nganong mitambong sila? Kay dili sila gusto mahiubos ang amahan ni Anant Ambani nga si Mukesh Ambani. Pinakasapian nga tao sa tibuok Asia. Kaya ang iyang kwarta ni atong 2024 nagkantidad og $116 billion. Dili kani pesos. Kung suklian nato na sa pesos, times 57 nato na. Trilyon ang kantidad ni anak, mga kaigsunan, in our Philippine money.
muambag-ambag ra gyud sa gross domestic product nato, sa tibuok nato nga nasod, mga kaigsunan. Mao kana ang iyang kantidad sa iyang katibukan niyang pagmay-ari, iyang naangkon nga kwarta, mga kaigsunan. Ang iyang negosyo diversified, iya lang yung klase nga negosyo. Naay trading, kanang pamalit og baligya. Naapoy technology. Technology. Naapoy power generation. So sama aning gahatag sa kuryente. Alright? Mao ka ng iyang mga negosyo. Ang kasal na hitabo ni atong July 12 hantod sa 14 ni atong tuig 2024. Mga kaigsunan, mangutana ka kung pila ang iyang nagasto sa kasal? $600 million. We are not talking about pesos. Kung ato kininsuklian sa pesos, mga kaigsunan, this is equivalent to 34.2 billion pesos. Pagkadako, mga kaigsunan. Ako nagatuo nga mao na gining pinakadako kaayo nga kasal sa tibuok nga century o sa tibuok nga history sa ato nga kalibutan. Pero ikaduha ra gyud kini siya, rank number 2 only. Kay kinsa man gid ay ang pinakadako. Ang pinakadako, mga kaigsunan, ang kasal ni Khadija Ushakops og Sid Gatsirif, mga Ruso, mga kaigsunan. Kasal niya itong 2016. Dako kaayo nga kasal, kang ilang nagastos, mangutana mo, pila iyang nagastos? $1 billion. Ang ilang negosyo anang pagkuha anang mga fuel, kanang atong ginagamit, krudo, gasolina, mao ka na ang iyang negosyo dito sa Russia. Pagkasapian, nigastos sila, mga kaigsunan. Kung atong tunan o itandi ang gasto sa kasal sa usa ka harianong kasal nga rank in all royal weddings, mga kaigsunan, dinhi sa kalibutan, ang mo number 1 ni ana was the kasal ni Prince Charles o ni Princess Diana. Okay? Ang ilang gigastos was worth 34 million $44 million, mga kaigsunan. Gamay ra kayo kung itandi niya ng gastos ni Anand Ambani o ni Radhika Merchant. Dili makatumpag sa iyang gastos. Pero ang pinakadaghan kayong mitanaw sa kasal, because it was publicly televised, was the wedding ni adto ni Prince Harry o Lady Meghan Markle. Mangutana ka, pila ka buok ang mitanaw sa tibok kalibutan? 1.9 billion people. Nitanaw sa ilang TV para lang makasaksi niya ng kasal ni Prince Harry o ni Lady Meghan Markle, mga kaigsunan. So, sa atong pagatunan karon, naapoy dako kaayo nga kumbira sa kasal nga gisugyot ni Ginoong Hesus, padungog-dungog niya ngadto sa mga Parisiyo og labaw nga saserdote sa ilang kapanahunan karon. Makita ka na didto sa Mateo 22. Okay. Matthew 22, 2-5. The kingdom of heaven is like a king
who prepared a wedding banquet for his son. Ang ginharian kuno sa langit, susama sa usa ka hari nga nagapreparar sa usa ka dako nga kumbira para sa kasal sa iyang anak. Iyang gipadala ang iyang mga sulugoon aron iyang pagadapiton, inbaytahon sa kumbira ang iyang mga dinapit, invited guest, pero sila nagdumili pag-attender o pag-adto dito sa kasal. Then, unsa yang gihimo? Iya pag yung gisugo pagbalik ang iyang mga sulugoon o iyang giignan ang mga sulugoon nga ingna sila nga mga dinapit nga ang mga pagkaon ready na. Og ang baka nga dako kaayo nga gipatambok alang sa kumbira, gikatay na, giihaw na, giluto na, ready na gyud. Ang ilan na lang himuon mao ang pag-anha diha sa kumbira o sa celebration aron magsugod ang bangkete. Pero sa versikulo 5, wala sila naminaw ni Ana. Ang isa, miadto sa iyang umahan. Ang isa, miadto didto sa iyang negosyo. Now, padayunon nato in the next slide, which is Matthew 22:6-8. Ang uban nga mga sulugoon nga gisugo sa hari, mga kaigsunan, gimaltrato, gidagmalan, gikulata, gipatay pagyod. Pagka na lang, mga kaigsunan, ang nahitabo sa mga sulugoon sa hari. Unsa man ka ang himuon sa hari? Natural. Minti, mga kaigsunan, ang hari nasuko. Iyang gipadala ang iyang mga sundalo aron sa pagpatay ni atong mga nagpatay sa iyang mga sulugon o iya pagyong gisunog ang ilang mga syudad. Then siya miingon sa iyang mga sulugon, ang bangkete ready na, andam na. Pero ang katong akong mga dinalit, di gyud ang ayan nga moanhi dinhi tungod sa kasuko sa usa ka hari. Padayunon nato sa Matthew 22:8-11. So nag-ingon ang hari sa mga sulugon. Now, adto mo dito sa kasuksuokan sa dalan og imbitahon ninyo ang bisang kinsang inyong mahimamat. Dinhi sa kasal. So, ang mga sulugoon ni adto dito sa mga kadalanan, sa mga kasuksuokan, og ilang gitipon ang mga katawhan dito sa banquet hall. Ang mga daotan o ang mga maayo nga mga katawhan. So napuno, susama ni ini nga itsura, mga kaigsunan, puno ang banquet hall. Okay? So, sa diha nga miabot ang hari, siyempre, iyang abi-abihon ang iyang mga dinapit. O iyang namatikdan, mga kaigsuunan, na usa didto nga wala nagsulob ni anang bestida. Okay? Now, padayunon na to. Sa Matthew 22:11-12. So, iyang gipungatana katong usa ka tawo nga wala nagsulob sa bestida. Gingnan niya, amigo, friend, giunsa man nimo pagsunod dinhi nga wa man nimo gisulob ang bestida nga akong gihatag kaninyo. Pero ang tao nga wa nagsulob atong bestida, wa gyud nakatingog. Wala nakatingog, mga kaigsunan. Speechless siya. Then, nag-ingon ang hari sa iyang mga sulugon. Hukti ang iyang mga kamot o ang iyang mga tiil.
ilabay siya didto sa gawas, sa kangit-ngit nga naa ang pagtiyabaw o ang pagkagot sa ngipon. Kay daghan ang dinapit, gamay ragyud ang pinili. Mga kaigsuonan, kani siya nga dako nga kumbira, susama kini siya sa kumbira nga atong makita dinhi sa Revelations 19:6 nga nag-ingon, "And I heard as it were the voice of the great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth." Mao kining baga nga panahon nga nakita ni Juan didto sa langit nga nag-celebrate ni anang kadaugan, nga ilang naangkon. Mga kaigsunan, para ato gyud kini siya masabtan ang parabulo ni ining Matthew 22, ato kining hiwaon sa 5 kabahin. Okay? Now, part 1. Next slide. Kanang anak sa hari, mao kana si Ginoong Hesus, ang gibuot pasabot ni ana. O ang hari, mao kana ang Diyos Amahan, mga kaigsunan, nga nagsugo sa iya nga mga sulugoon aron sultian ang mga dinapit nga muadto didto sa kumbira tungod sa kasal. Kaning mga dinapit, mga kaigsunan, suod kini kaayo duol sa iyang kasing-kasing. They are the special people, pinangga, favored by God, nga kung ikaw kaslon, siyempre ang imong pag-aimbitahon katugyong duol sa imong kasing-kasing. Imong parente, imong amiga, suod kay nimo nga parente, suod nga amiga, silingan nga maayo sa imo. Mauni sila, special people. Pero ang mga dinapit, pagka na lang mga kaigsuunan, kabisi sa ilang kinabuhi. Pero wa nagmakuli ang hari sa paghatag sa pagpahimagno sa ikaduha nga chance, mga kaigsuunan. Pero ila lang gihapon gi-ignore. In fact, ang ilang gihimo katong gisugo sa hari, gimaltrato, gikulata, gipatay pagyud. Busa nasuko gyud ang hari og iya kining gipamatay kining mga tawhana. According to the Middle Eastern nga mga kinaiya o kostumbre, susama sa atong kinaiya kung nakitay kasal, muhatag kitag invitation ahead of time. Wala ko'y nahibaluan nga kasal nga ang invitation gipadala ugma ora mismo kay pagkasunod nga adlaw kasal na. Wa ko'y nahibaluan yana. In fact, ang uban nga mga kasal, mga kaigsunan, 1 year ahead, giplano na, gihatag na ang mga invitasyon ngadto sa ilang nga duol sa kasing-kasing nga mga dinapit. Maupo ka na dito sa kapanahunan ni Ginoong Hesus. Now, dinner is ready. Gipreparar na ang pagkaon, ang mga sudan tuwa na. Siguro, atong ihulagway, nakabutang na sa dako kayo nga lamisa. Giingnan niya ang mga sulugon. Igna sila nga, muadto na lang sila og mukaon. Pagkahayahay na lang untaan nga himuon, mga kaigsunan, ang pag-adto lang og pagkaon og pag-celebrate. Ang meaning niya ni mga kaigsunan, for 1,500 years, sugod sa kapanahonan ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob, ang Ginoo nag-promise, nagsaad gayud didto sa mga Hudiyo nga ang manluluwas muabot sa ilang nga kaanakan. In fact, sa diha nga miabot si Ginoong Hesus,
in one of the Sabbaths, nangulo si Ginoong Hesus sa pagbasa sa pulong sa Dios og iyang gideklarar in Mark 1:15 nga ang ginarian sa Dios niabot na. That is one of the reasons also, mga kaigsuonan, nga nasuko ang mga Parisiyo. Kay nga naman, dili nila madawat ang usa ka manluluwas, usa ka anak sa Dios nga natawo lang sa pasungan. Ang ilang expectation nga ang ilang Diyos o manluluwas natawo gyud sa harianong palasyo. Dili nila madawat ng klase nga usa ka manluluwas. Busa, ang gospel o ang maayong balita, mga kaigsuonan, na isabwag na wala pagani na tao si Ginoong Hesus. In fact, sa kapanahunan ni Adan ug ni Eva, giingnan na sila sa Dios nga, Adan ug ni Eva, diha sa inyong kaliwatan, matao ang manluluwas. That is found in Genesis. Long time before the advent of Jesus Christ. Ang iyang unang pag-anhi dinhi sa kalibutan. In Exodus, mismo sa Exodus, nag-ingon ang Ginoo kang Moses nga patukura ang akong mga katawan sa usa ka sanktuaryo aron ako magakauban kaninyo. Kanang sanktuaryo nagatudlo ngadto kang Ginoong Hesus. Now, ang Leviticus, it's a ceremonial law. Balaod kini siya nga ang tanang balaod nagatudlo gayod sa katumanan sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. From His birth, His life, His death, and resurrection. Mao ka ng gihisgutan sa Exodus. Psalms, Ezekiel, Daniel, Isaiah, Jeremiah, hantod sa Revelation, mga kaigsunan. Nagtudlo gayud kang Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, wala nagmakulang ang atong Diyos pagdapit ka nato aron kita muambit ni anang dako nga kumbira nga mahitabo didto sa langit, mga kaigsunan. The invitation confers with high honor. Susama ra guna ang usa ka hari, nag-imbitar kanimo nga moapil ka sa usa ka importante kaayo nga function. Kung ako imbitaron sa presidente sa Pilipinas, moadto gyud ko sa walay duha-duha. Kay ngano, presidente ka na sa Pilipinas. It confers the highest honor. Okay, now, tungod ni ana sa pagdumili ni anang pagdapit, mga kaigsunan, in fact, gipamatay ang mga propeta sa Ginoo. Gipamatay. Ang 12 disciples, gipamatay. Even the 70 elders and deacon, mga kaigsunan, gipamatay. Si Stephen, gipatay. He was martyred in 36 AD. Shortly after that, ang invitation sa Ginoo na abri na sa tanang klase sa katawhan, mga kaigsunan. Na abri na. Kay nagdumili ang iyang pinili ng mga katawhan nga mao ang Hudyo. Busa, in 70 AD, mga kaigsunan, natuman ang tagna pinaagi sa parabulo ni Ginoong Hesus kay si General Titus of Rome mimarcha ngadto sa Jerusalem ug mibungkag niya ng Jerusalem ug including the temple, mga kaigsunan. Sunog ang ila nga mga ginarian, pati na ang ilang templo, o gipamatay ang ilang mga katawan, and they were all scattered all over the world, mga kaigsunan. Now,
Ang ikaduha nga parte, which is Matthew 22, 8 to 10, mga kaigsunan, ang wedding na kansila. Wala nagpadayon. Kaya nga no, wa may miabot ng mga dinapit. Because they are unworthy. Dili lamang unworthy sila, dili angayan, kundili tinuyo gyud nila pagbalibad sa invitation. Bisan gani sa mga pabor nga gihatag alang kanila. Busa ang hari nag-invitar sa tanang katawhan, maayo og daotan, pero naay cuts. Unsa may cuts niini? Naghatag siya og bestida. Naay pima sa wedding. Susama sa atong modern wedding, mayon gani ang atong kanang celebrators, kanang kaslon nga bana og asawa, nga ang atong tema brown, barong. Ayaw gyud pag sulob mga kaigsuunan og Amerikana. Kay ikaw ra gyud dito magsulob sa Amerikana, kay mao man gyud ang gusto sa mga celebrators, dili ta magbuot. Mausap ka na. Giimbitar ang mga buutan ug mga daotan, pero naay cuts, naay bestida nga gihatag ang Ginoo. Garment mga kaigsunan. Kay ngano man naghatag magbestida ang Dios. Kay dili gusto ang Dios nga naay pinalabi o naay murag kanang gidihar. Ha? Wala, di gusto ang Dios na. Gusto siya patas ang tanan. Ganahan ko ng idea nga naay uniforme. Dinhi sa Pilipinas, murag mo ka-appreciate ko sa mga estudyante, public or private, kay naagi uniforme. Sa Amerika, only private schools na ay uniforme. Pero dinhi, private o public, uniforme ang mga estudyante. Nganong unsa may but pasabot ni ini? Kay sapian ka nga estudyante o anak ka sa pobre, parehas ra ang imong uniforme. Ang uniforme sa sapian, maura ang uniforme sa pobre. Walay distinction kung mutungha ka sa eskwelahan. Mao ka na ang idea mga kaigsunan. We are all invited to the wedding feast in heaven, pero naay catch, sulubon nato ang bestida na gihatag ni Hesus Kristo. Now, part 3 mga kaigsunan, which is found in Matthew 22, 11 to 12. Tulo ka klase ka mga tao. Ang unang klase, katong espesyal nga mga tao nga dinapit. Katubang unang mga tao nga kitagaan og invitation to come. Unya, wala naglingog-lingog. Unya, pasagdan lang nila, di-ignore the invitation, tagaan pag yun sila og ikaduha nga pahimagno, wala lang gihapon. Unsa ilang gihimo, gidagmalan naman gani og gipatay ang ilang mga sulugon. They are the special people. They are the Jewish people, mga Hudiyo. Okay, now, ang ikaduha, mga buutan nga mga katawhan. Ang ikatulo, mga daotan nga katawhan. Mga kaigsunan, the verse 12 of Matthew 22, sa diha nga gitanaw sa hari ang iyang mga dinapit, nakita niya dito sa wedding, ang usa ka tawo nga wa gyud nagsulot sa bestida. So, he was speechless sa diha nga gipangutana siya, ano man nimo gamitan ang imong sanina? Ha? Ngano wa man nimo gamita? Uy, wala siya katubag. Nganong wala man siya katubag? Kay nasayod siya nga katong iyang wala pagsulob sa bestida, tinuyuan kato mga kaigsunan. Tinuyuan, kay nga naman,
siya nagatuo nga ang iyang bestida nga iyang gisulob mas gwapo pa kaysa gihatag sa hari. Kaya nga naman, siguro nagunahuna siya. Hermes ni siya, branded. Unya, ang gihatag sa hari. Tanaw niya, ako kailaan nga brand, puti man. Uy, mauna ang iyang gihimo. Kini nga mga tao, mga kaigsuunan, mao kini ang mga buutan nga tao. They are called the good people kay sila naghunahuna nga mas maayo pa ang ila nga bestida kaysa bestida nga gihatag sa Diyos kanila, mga kaigsuunan. O kini nga mga daotan nga mga tao, mao kini mga tao nga nagsulob gyud sa bestida nga gihatag sa hari kanila kay nagtuo sila nga ang ilang pagkahubo o pagkadaotan matabunan ni anang bestida nga gihatag sa ila sa hari, mga kaigsunan. In the Old and New Testament, mga kaigsunan, kung kita magahisgot ni anang bestida, kana gyud punting gyud kana siya sa pagkamatarong ni Kristo. Kanang pagkamatarong ni Kristo, mga kaigsuunan, kinaiya kana ni Kristo. Now, na ay mga importanteng punto nga atong masabtan ni ining bestida. Kay unsa man di ay, mga kaigsuunan, going back to our message, which is the sanctuary. Sa sulod sa sanctuaryo, tuwa dito, mga kaigsuunan, ang dako nga lababo. Kanang lababo, nahimo ka na siya pinaagi sa mga donated nga mga salamin nga bronze sa mga kabaiinhan sa nasod sa Israel. Busa, importante man day kani mga babae sa atong iglesia. Kay naslay dakong kabahin sa buhat sa Dios. Busa dili ginato ni sila kaminusan kay importante ang ilang papel sa atong iglesia. Now, katong mga bronze nga salamin gidawat katon ni Moses kay gidonate man katos mga kababainhan sa Israel, gisunog unya gitunaw gihulma og dako nga lababo, gibutangan og tubig kay kani siya hugasanan sa mga pare og saserdote. Duha ka mga dagkong butang ang mahitabo nini. Ang adlaw-adlaw nga paghugas sa kamot og tiil sa mga saserdote o mga pare sa dili pa sila musugod sa pagserbisyo sa sanktuaryo o sa dili pa sila musulod sa balaang dapit sa sanktuaryo. Now, ang ikaduha, mao ang once in a lifetime consecration. Kanang pag-konsigrar sa pare o saserdote nga sila mahimong angayan nga mo serbisyo, representante sa mga katawhan ngadto sa Dios. Mao kana ang role sa mga pare. Now, sa ang tumong ni aning lababo, maura gyud ang kalimpyuhan sa pare. Kaya nga ang Ginoo particular gyud sa cleanliness. Dili siya gusto nga ang mga tao nga mo serbisyo kanila nagkaramutsing, hugaw physically o hugaw spiritually. Gusto niya limpyo physically, limpyo spiritually. Now, kining lover, mga kaigsunan, kay gikan man gini siya sa mga donated nga mga samin. Kaning samin, nagapuntong kani siya, punting sa balaod. Ang balaod ba, mga kaigsunan, makahatag ka nato
o kalimpyuhan? Dili. Susama sa usa ka salamin. Makatudlo lamang ka na siya sa hugaw sa imong dagway. Pero kung imong gamiton ka ng salamin para ikuskos sa imong dagway kay naimansa dinhi sa imong aping, walay kalimpyuhan nga mahitabo. Kundili, manginahanglan kag tubig aron malimpyo ang imong naong. Maupog ka na ang atong madawat nga kalimpyuhan pinaagi sa tubig sa pulong sa Dios aron kita malimpyo spiritually. Now, on the consecration, mga kaigsunan, kining saserdote sa dili pa sila gyud magsugod nga angayan mo serbisyo isip nga saserdote sa nasod sa Israel, pagaligyuan dili lamang sa kamot o sa tiil, liguan sa tibok niyang lawas. Pero siya ba ang muligo sa iyang kaugalingon? Dili ka na mao ang instruction sa Ginoo ngadto kang Moses. Kay ang instruction, Moses, ikaw gyud ang muligo sa mga saserdote. Busa, naingon siguro si Aaron nga iyang igsuon nga mao labaw nga saserdote. Moses, ako rin muligo, kaya na ako'y kamot. Nag-ingon si Moses nga, ayaw, kay mao kini ang instruction sa Ginoo nga ako gyud ang muligo. Unsa may buot pasabot ni ana mga kaigsuonan, nganong si Moses man gyud ang muligo. Ang buot pasabot ni ana mao wala nay lain nga makahatag kanato og kalimpyuhan kundi si Hesukristo mismo. Dili kita sa atong kaugalingon nga makalimpyo sa atong kaugalingon. Ha? Wala kita'y mahimo nga kalimpyuhan pinaagi sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Human kini siya kaliguan o limpyuhan, siya pagabistihan. Bisti sa pagka-saserdote. Busa, naana ang bisti. Pwede ba siya mo sulog sa bisti? Dili mga kaigsuonan, si Moses ragihapon ang musulob sa bisti sa mga saserdote. Kay unsa man day buot pasabot niini. Sa atong nahibaluan, ang bisti simbolo kini siya sa pagkamatarong ni Kristo. Dili nato matagaan ang atong kaugalingon sa atong kaugalingong pagpaningkamot o pagkamatarong sa atong kaugalingon. Wala na, kundili si Hesukristo ra gyud ang maghatag sa ato nga pagkamatarong. After ni ana mga kaigsuonan, madawat nato ang pagdihog pinaagi sa lana o dugo. Nganong lana man og dugo? Kay ang lana nagasimbolo ka na siya sa balaang espiritu. Nganong balaang espiritu man? Kay ang balaang espiritu magahatag ka nato og kusog, giya laban sa mga gumunhab ug mga hagit sa kinabuhi. Atong madaog kini pinaagi sa balaang espiritu. Nganong dugo? Kay ang dugo simbolo ka na siya sa atoning blood of Jesus Christ nga makahatag ka nato og kalimpyuhan sa atong sala. Sa diha nga ato ding madawat ang kalimpyuhan og bestida mga kaigsuonan, kita di ay pagahidhiran sa lana og dugo dinhi sa atong dalunggan, sa atong kumagko sa tuong kamot, kumagko sa tuong nga tiil. Ngano man gyud nga naa may party nga hidhiran ni ana mga kaigsuonan? Because nagasimbolo ka na og serbisyo. Unsa nga klaseng serbisyo? Kung kita di ay nakadawat na sa kalimpyuhan, nakadawat na sa bestida sa pagkamatarong, ato rin yung paminawan ang pulong ug tingog sa Dios. Nganong sa kamot, atong himuon ra gyud ang mga matarong nga butang. Nganong sa tiil nga tuo nga kumagko para kita magalakaw sa dalan sa pagkamatarong. Mao ka na
ang atong pagahimuon kung atong nadawat ang bestida. We are set apart. O kana ang ato nga gihatag nga bestida, kinaiya kana nga sa adlaw-adlaw nga tanan, atong pagabansay-bansayon sa atong kinabuhi. Ang pagkamatarong ni Kristo. Okay, mupadayon kita mga kaigsunan sa wedding garment. Isaiah 61:10 nagaingon, ako nalipay, O Diyos, ang akong kalag, nagmalipayon diha kanimo. For He has clothed me with the garments of salvation and arrayed me in the robe of His righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. Mura kita di ay nga usa ka babae nga giandam na aron pagakaslon. Kung ikaw pagakaslon, pagkabistihan ka gyud sa pinakagwapo nga bestida. Kung nakita nimo sa kasal, wala na'y pinakalain nga pinakagwapa sa kumbira nga imong makita kundili ang katong gikasal. Ha? Kinsa mo kuno pinakagwapa niya? Ang katong mumarcha kay siya may gi-celebrate. Mao ka na ang atong kinabuhi kung atong madawat ang kalimpyuhan o ang atong bestida nga gihatag ni Hesukristo. Maanyag kita og matahom sa mata sa Dios. Mao kana ang istorya niya mga kaigsunan. In Revelation 7, ato po kanang nailhan nga ang bestida gidawat sa mga baga nga panon diha sa trono sa grasya sa Dios nga naapod ang kordero sa Dios, clothed with white robes and holding palm branches in their hands. Nagkapot sa mga sanga sa palmera. Unsa man ibot pasabot anang nagkapot sa sanga sa palmera? Selebrasyon ka na sa kadaugan. Kay ang buot pasabot ni ini, nadawat na sa iyang katawhan ang ganti sa mga matarong. Now, padayon kita. The wedding garment, mga kaigsunan, Revelations 3:5. The one who is victorious, nagmadaugon, will like them be dressed in white. Katudi ang nagmadaugon, nakadawat pod sa pagkamatarong ni Kristo. I will never blot out the name of that person from the book of life. Mga kaigsuunan, kaning libro sa kinabuhi, maurag kining importanteng libro nga inyo yung hinumduman. Kay ang na-apil sa lista sa libros kinabuhi, maurag itong balikan ni Ginoong Hesus sa iyang ikaduhang pagbalik aron ihatag niya ang ganti ni atong mga tawhana. Wala na ilaing libro nga atong ambisyonan mga kaigsuunan. Alright. Revelations 19:8. Nagaingon that we are clothed with righteousness of Christ, which has become ours simply because we have been willing to put on the robes. Atong voluntaryo gidi ay nga atong isulob ang bestida sa pagkamatarong ni Kristo. Dili tungod kay gipugusta, kay ang Dios nagarespeto gyud sa atong kagawasan sa pagpili. Kung pilion nato siya, atong sulubon ang pagkamatarong ni Kristo. In his parable, mga kaigsunan, Jesus nabalaka lang gyud siya kay katong mga Kristiyanos nga nakadawat ni atong invitation, mga kaigsunan, ug kato sila wala man misulob sa bestida sa pagkamatarong. That caused a great concern for Jesus Christ because Jesus Christ loved us so much.
John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall have eternal life, mga kaigsunan. Tungod sa gugma, busa na balaka siya. By marriage, mga kaigsunan, that is represented by the union sa paghiusa sa katawhan o sa Diyos, mga kaigsunan. Mao ka ng simbolo sa marriage, paghiusa sa katawhan, mauna kinakita o ang atong Diyos. Ang tanan gitagaan gyud og chance nga idalit, inbitahon, unya atong pagasulubon ang bestida aron kita angayan sa atubangan sa atong Diyos, and to be part of God's blissful union with men for eternity. Mao kini ang dako kayo nga twist sa istorya ng ining wedding garment, mga kaigsunan. Kay kita giinbitar isip nga invited guest, pero sa diha nga sa uluhan na o gi-celebrate na, ang twist ni ana, nahimo kitang bride. Wala pagigko nakadungog ni ana, mga kaigsunan, nga naay kasal nga nahitabo, nga giimbitar ang mga dinalit. Unya, ikaw nga dinalit, siguro napo kay crush anang gikasal, wag ka nagdahom nga pag-abot dito, ikaw man di ay ang kaslon, mao ka na ang nahitabo kanato. Kita gidalit, isip, invited guest, pero sa selebrasyon, kita ang nahimong asawa sa anak sa hari. Pagkadako kayo nga maayong balita, mga kaigsunan. Kasi kung ikaw ni ana, ang imong gihunahuna yun nga crush, unya karon ginvited ka, murag sakit sa imong kasing-kasing nga gikasal na ang imong gikaibgan nga lalaki. Pero ikaw man ay kaslon pagka dako kayo nga selebrasyon, mga kaigsunan. So we know that the garments that we talk about is the righteousness of Jesus Christ. So unsa man ay kini ang pagkamatarong ni Kristo. Ato kini siyang pagasinselyohon, mga kaigsunan. Now, sa mga tao nga nagtuon sa pulong sa Dios, ginganlan kana sila theologians, ilang gihiwa kining gisinsilyo nila kining righteousness of Jesus Christ as imputed and imparted righteousness. Colossians 2:10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Mahimo kitang kompleto ngadto kang Kristo. Okay. Unsa man ay kining imputed? Aron atong madawat ang atong pagkakompleto. Kaning imputed, mo kining gugma sa Dios alang kanato. Busa niining iyang gugma, iyang gipadala ang iyang anak aron lamang magpakatao, mutubo nga usa ka matarong nga tao ug himuon siya kordero sa Dios magpakamatay alang kanato. Gibayran niya ang sala nga atong utang. Siya nagmatarong sa pagkinabuhi, walay sala, pero iyang giula ang iyang kaugalingon. Busa atong naangkon ang kaluwasan. Mao kana ang imputed righteousness, which is grasya. Nabatay gihimo niya na, wala bisag isa ka kutiting. Wa tay gihimo. Grasya gihimo sa Dios ug sa iyang anak. Ato lang kini siya pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Mao ka ng imputed righteousness. Kung ato ka ng madawat, kompleto ang atong pagkatao, atubangan sa Diyos, judicially and in character, mga kaigsunan. In terms of justice, we stand perfect. Walay tatsa kanato tungod sa pagkamatarong ni Kristo.
Bisan gani kita kaniadto masalaypon, daghan tag problema, daghan taog mga sala. Pero kung atong dawaton si Kristo, grasya, mahimo kitang kumpleto atubangan sa Dios. Now, unsa man kining imparted righteousness? Mao kining ebidensya nga naa kanato ang pagkamatarong ni Kristo. Ha? Kung atong gidawat si Kristo, daghan kayo midawat kang Hesus Kristo. Daghan ang nakadawat sa imbitasyon, pero wala miadto. Kung wala man gani, kung miadto man gani, wala misulob sa pagkamatarong ni Kristo. Pero kaning imparted, naay ebidensya kay miadto siya sa kumbira, nagsulob sa pagkamatarong ni Kristo. Naa siya'y ebidensya. Unsang ebidensya? Kaniadto, basaguliro, karon buutan na kayo. Kaniadto, kusog kayo mo singka sa iyang asawa. Gamay lang kayo, day, takay ko dyan kanon. Di man gani mapamalihog. Karon kay, day, di ba kapoy imong lawas? Gikan ko sa trabaho, hukari ragog ko. Uy, lami kay paminahon. Kay naay ebidensya sa iyang kinabuhi nga si Kristo nagpuyo sa iyang kasing-kasing. Mao ka ng imparted righteousness, mga kaigsunan. Kining imparted o imputed, dili nato kini siya mabulag. Kung bulagon nato ni siya, walay bili. Ha? Walay bili. Dawato na to si Kristo. Dawato na tong invitation. Dili ta mo adto dito, wa gyapon hinundan. O mo adto ta dito, wala na to gisulob ang pagkamatarong ni Kristo. Wa gyapon hinundan. Now, kung mo adto ka dito, nya wa ka giimbitar. Ha? Kay wa di kami tuon ni Kristo. Wala gyapon. Bisan pagbuutan ka, pero wala kami tuon ni Kristo. Wala gyapon. Di go hand in hand. Imputed and imparted comes in one parcel. Dili niya nimo mabulag, mga kaigsunan. Now, ang dako nga pangutana, imo ba gisulob ang pagkamatarong ni Kristo? Gisulob ba nato? Mga kaigsunan, sa diha nga kita muatubang sa paghukom sa ato nga kinabuhi, matubang sa ato nga maglalalang o maghuhukom. Dili man kita pangutanon, buutan ka ba o dautan? Automatic, nakita ba ang pagkamatarong ni Kristo sa imong kinabuhi? Ang pagbansay-bansay, mga kaigsunan, karon ang mahimo nato. Dili nga, aayhar ako magtinarong pag moabot si Kristo. Dili ka na mahitabo, mga kaigsunan. Karon na ang pagbansay-bansay. Ato gyud himuon. Kaya verse 10, bad and good people responds to seek and call, mga kaigsunan. So, naay maayo, naay maayo nga atong makita dinhi sa Matthew 19:6, mga kaigsunan. Maayo nga tao. Ingon ang sapian nga batanon kang Hesus Kristo. Unsa may akong himuon aron akong maangkon ang kinabuhing dayon. Maayo nga magtutudlo. Nangingon si Kristo nitubag kaniya. Di ba, wala na laing maayo kundili ang Ginoo? Mga kaigsunan, si Pablo in Romans 3 nagaingon, quoting in the Old Testament nga wa gyoy tao nga matarong. So kinsa man day ang mga matarong? Mga kaigsunan, kaning mga kamatarong mao kini nga nagyoy sila'y confidence ilang kaugalingon nga mas maayo ang ila nga kinaiya. Magbuot-buot sila sa ilang pagkamatarong. Pero kinsa man kini ang mga dautan, mga kaigsunan. Before that, ang kanilang mga matarong, kaning mga maayo pod, mao kining makita nato aning Matthew 7:22 nga nag-ingon, di ba Ginoo, naghimo kaming mga maayong butang diha sa imong ngalan? Di ba Ginoo, naghimo kami pagpangabog sa mga demonyo sa imong ngalan? Di ba Ginoo, naghimo kami sa pagtagna, pagprophesy sa imong ngalan?
Pero unsay tubag sa Dios kanila? Wala ko kailan ninyo. So the righteousness that qualifies Christians for heaven is the righteousness of Christ, mga kaigsunan. Busa, kini di ay bad people, these are the poor in spirit, kaning mga mapainobsanon nga nagtuogid sila nga kulang pagyud ang ilang kinabuhi kung wala si Kristo. They are the poor in spirit. They need the garments of Christ, mga kaigsunan. Aron sila, nagtuogid sila nga, wa gid ko'y hinundan kung dili si Kristo sa akong kinabuhi. Mauning ilang hunahuna sa mga daotan nga mga tao nga kining atong makita sa parabulo. Bad people. Okay? So, nganong kinahanglan mang gyud og kanang bestida kining mga daotan nga mga tao, bad people, nganuman kay hubo sila atubangan ni Kristo. Sa diha si Adan ug si Eva nakasala, nisipyat sa paghimo sa kabuton sa Dios, nakita nila ilang kaugalingon nga hubo, busa naningkamot sila pagtahi sa ilang bestida, pinaagi ni anang mga dahon sa fig leaves. Okay, fig tree. Pero, unsay gihimo sa Ginoo? Gitagaan sila mas maayo pa nga bestida, pinaagi sa panit sa karnero. Kay kanang panit sa karnero, sa atong mahibaluan, ugma, mao kana siya ang gikan sa kordero o karnero nga giula aron sunugon dito sa altar of burnt offering. That is a better bestida alang kang Adam o kang Eve, mga kaigsunan. Busa, Adam and Eve accepted the garments of Christ's righteousness. Ang ikaupat, mga kaigsunan, nga bahin, ang hard nga part. Kay si Apostol Pablo sa Philippians 3:4 paingon 6, nag-ingon siya, though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Kini siya nga sulat sa Philippians, iya kining gisulat sa mga Hudiyo nga mga nakonverter sa pagka-Kristiyanos. Kaya nga naman, nagtuo man ang mga Hudiyo nga mas labaw sila atubangan sa Ginoo. Kay pinili man sila sa Dios. Nag-ingon si Pablo, no, kung nagtuo mo nga mas maayo mo kay Hudiyo mo, Hudiyo biya ko, parehas na ta. Now, kung nagtuo mo nga Hudiyo mo, gituli man sab ko. Wa ta patas na ta. Nag-ingon siya, ako mas maayo pa ko ninyo. Kaya ngano, I have the perfect attitude. I am zealous to do what is right. Pero, nagtuo si Pablo yun sa iyang pagkahudiyo kaniadto nga angayan na gyud siya muatubang didto sa selebrasyon sa dako nga bangkete sa Dios, sa dako nga kasal nga mahitabo. Pero in Philippians 3:7, pero kining tanan nga akong gituoan nga mas maayo pa ko, basura kini atubangan sa Dios. Basura. Kay nga man, kay si Kristo ra gyud di ay ang what it counts, mga kaigsunan. Kinabuhi ra ni Kristo. Walay ato ni ana, mga kaigsunan. Philippians 3:8, yet indeed I also count all things lost for the excellence of knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Bahala na inyong imong mga naangkon, bahala ka magsapian ka na, wa ko'y pakialam ana, kay dili ka na siya, mo count atubangan kang Kristo. Ang ato yung pagkamatarong
ang mukount ni ana mga kaigsunan. It is not I, but Christ na yun ang importante mga kaigsunan. Now, ang ikalima nga bahin, which is the sad part mga kaigsunan. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth mga kaigsunan. Matthew 22:13. Kaning tawhana mga kaigsunan, ilabay kini siya dito sa kangit-ngitan. Kaning phrase nga weeping and gnashing of teeth, dili kini siya maayo paminawon. Kaya ang tanan nga mga bersikulo nga makita nimo dinhi sa 5. Ang tanang bersikulo nga makita nimo dinhi sa Biblia nga naay weeping and gnashing of teeth, tanan gilabay didto sa impierno mga kaigsunan. Dili kana siya maayo nga paminawon. Now, Matthew 22:14, for many are called, but few are chosen. Ang uban magaingon kini nga naay pabor-pabor ang Ginoo, kay gamay ra gyud ang pinili. But God is very consistent. Even in Mark 16:15 and 16 nagaingon, God sends out all invitations at various times to all Jews and Gentiles alike. Tanang klaseng katawan. Sa tanan nga panahon, gikan pa kang Abraham, hantod sa atong kapanahunan o sa umaalabot pa. Tatan kita, giaghat, gidapit aron kita muatender niya ng dako nga selebrasyon mga kaigsunan. The Bible never teaches us nga naay pabor-pabor ang Ginoo. The good news is preached throughout the world. Revelations 14 mga kaigsunan, ang tulo ka mga anghel bearing the gospel, maayong balita, gisabwag ngadto sa tanang katawhan, tanang nasod mga kaigsunan. But human beings, nipili sila nga dili gyud mahimong kabahin niya ng ginharian sa Dios kay nagtuo sila mas maayo pa ang ilang kinabuhi karon. Mao kana ang ila nga gibati. To attend in some important weddings karon sa atong kapanahunan, nagitay wedding invitation. Pero sa wedding dito sa langit mga kaigsunan, ang bestida ra gyud sa pagkamatarong. Kinaiya ni Kristo nga ato nga pagasulobon sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, akong gihangyo si Sister Joy nga mo awit sa ato nga kanta karong kagabion mga kaigsunan. Busa ato na lang yun isulob si Kristo sa atong kinabuhi, which is Galatians 3:27.
Mga kaigsunan, isulob nato ang pagkamatarong ni Kristo. Kay kita muatubang ug madamlag mga kaigsunan sa atong maghuhukom. Ug ato gyud siyang pasalamatan kung atong gisulob ang pagkamatarong ni Kristo. Thank you Lord for the invite. Mao kana atong tubag kaniya. Ug ako gyung gipili o Dios ang pagsulob sa imong kaya ang iyang balaod na nagyud sa atong kasing-kasing. Ang iyang kinaiya ato nang gibansay-bansay adlaw-adlaw sa tanan mga kaigsunan. Mao kana ang intensyon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, dili nato damha mga kaigsunan. Dili nato damhon nga moabot si Kristus dinhi sa kalibutan, which is found in Matthew 24:44. Revelation 16:15, blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and be see his shame. Mga kaigsunan, kung kamo nagatuo nga ang pagsulob ni Kristo sa kinaiya ni Kristo nga maurag yo'y mahinungdanong requirement nga kita madawat sa atong Diyos nga mahan. Ipakita nato pinaagi sa pagtindog. Kay kining atong pagtindog, usap og kini sa pagpili nga atong kuptan ang kamot sa atong Diyos nga si Jesucristo aron kita makasugod sa paglakaw sa pagkamatarong. Salamat mga kaigsunan. Salamat sa inyong desisyon nga inyong yung gibutang sa inyong huna-huna o kasing-kasing ang pagbansay-bansay. Sugod karong taknaa ang paglakaw kauban ni Kristo. Akong hangyoon si Pastor Palomares aron sa pag-ampo sa mga desisyon sa pagpili aron ila kining masulob ang kinaiya ni Kristo sa atong katilingban. Atong idoko ato mga ulos pagampo. Dalaygon og salimbaho ng mga Dios. Salamat kaayo nga imong gipadala ang imbitasyon nga nihi kanamo. Dili mi takos apan imo mi gipadalhan sa bisti nga mao ang pagkamatarong ni Kristo aron matabunan ang among pagkamakasasala ug mao'y madayag ang iyahang putli nga kinaiya dinhi kanamo. Salamat sa mensahe nga wala di ay tawo nga dili o wala giinbitar alang sa kaluwasan. Kaming tanan nagatindog niini nga gabi kay gusto namo nga ilhon ka ug dawaton ang tanyag sa kaluwasan ug isulob ang bistis pagkamatarong nga diha lamang makaplagan ni Ginoong Hesukristo. Salamat sa among mensahero niini nga gabi. Ubani ang tanan sa among pagpamauli. Ihatag kanamo ang dugang kalipay, dugang kadasig sa among pagkinabuhi. Maingon man ang maayong panghuna-huna alang sa pagdawat sa tanyag sa kaluwasan. Salamat nga ikaw magadungog nini nga pagampo ang magitugyan sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Okay, alang sa atong closing song, atong ihatag, before ang atong closing prayer, atong ihatag sa atong mga junior pastor nga na-assign diri sa atong crusade.
Bay, nalay mo, bay. Matahong nawalay sama ang langit. Puloy anan nga wala pa'y nakahubit. Sa kanunay nagahandom kining kalag. Nga mubalik man ang dugay kuna nagitagal. Si Jesus bumalik na gayon. Ang panahon nagpailang kini matuod. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. O sa langit mapauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili. Bisan ang imong igsoon magabudhi. Apan salig lang sa saad nga dili pakyason. Bisan mamatay adunay kinabuhing dayon. Si Jesus mo balik na gayon. Ang panahon nagpailang kini matuod. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. O sa langit mapauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalaka. Kay ang kaibiganan sa pinili na andam na. Si Jesus bumalik na gayon. Ang panahon nagpailang kini matuod. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. O sa langit mapauli na kitang tanan. Na gayon. Ang panahon nagpailang kini matuod. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. O sa langit mapauli na kitang tanan. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan. O sa langit mapauli na kitang tanan. O sa langit mapauli na kitang tanan.
Gihangyo na ako ang tanan sa pagtindog aron sa pagampo. Magampo ta. O Dios nga labing balaan, gamhanan sa tibok nga kalibutan. Dako gayud ang among kalipay Ginoong Dios nga kami imong gitigom karon. Salamat Ginoo sa mga mensahe uban sa mga alawiton Ginoo nga nakapadasig kanamo. Og karon among nasabtan Ginoong Dios ang imong imbitasyon dili dinhis sa kalibutan kundi imbitasyon ngadto sa langit. Among nasabtan Ginoong Dios sa imong pag-imbitar sa mga kaigsunan, sa mga invitees karon, nga imong gipasabot Ginoong Dios nga ang langit nung puloy-anan nga imong giandam, imong gisabwag gihatag kanamo gumikan sa imong gugma. Daghan kayong salamat niini Ginoong Dios. Og karon ining taknaa Ginoo, salamat usab sa kalampusan sa among programa. Magpadayon kami Ginoong Dios ngadto sa unahan, uban ni lamang kami. Ug samtang manguli kami Ginoong Dios sa among nagkalain-lain nga puloy-anan. Ginoo, hinaot ikaw magauban kanamo, magabantay kanamo sa among mga sakinan. Ug hangtod nga sunod higayon Ginoong Dios makabalik kami aron makahimaya na usab kami sa imuhang ngalan. Dalay gud ikaw sa walay katapusan kining tanan among gilaom mang madawat sa pangalan ni Jesus. Amen.